political gamesmanship. Comelec, welcome to the show. Imagine losing by only about 239 votes in a congressional vote-rich district with nearly 200,000 voters. Yep, nangyari yan sa isang congressional candidate last year na si Marvin Rillo sa 4th District ng Quezon City. Ang pumalit sa kanya, isang DDS o Duterte ally na si Bong Suntay na kilala ngayon sa viral na nag-init na manyakol issue ng QC. Pero hindi nagtatapos dyan ang lahat. Natalo ka na nga, puro kantiyaw pa ang isang kilalang DDS Digital Media Network na PGMN na mas notorious ngayon sa bansag na pera galing sa Maleta Network. Nandyan ang mga insulto nila na kesyo natalo raw si Rillo by roughly a 0.13% margin. Ouch. Looks like that really needed a recount. Here at PGMN, we are anti-corruption. Really? Anti-corruption. And yet today, your founder got entrapped, by the NBI. We expose corruption in the different agencies and departments of government, DPWH, DOH, COMELEC, Congress. We literally have altered elections. In favor of what? In favor of a better candidate. Si Suntay, better candidate? The heck? Damanyako, congressman from Quezon City na ini-imagine daw niya si Ann Curtis. I don't know kung anong na-imagine niya. Nag-init daw yung kanyang katawan. Over the course. So this is basically DDS operation. The whole PGMN or Pera Gallery Media Network or PGMN, it's all about DDS operations. And to add more insult to injury, they've been claiming they altered election results in Quezon City. Naks, ang yabang. Dahil kung maaalala ninyo, pinag-viral ng mga DDS itong main character ng PGMN na si CJ Hero dahil sa sunod-sunod niyang banat at atake kay Rillo. Not that we're sympathizing with Rillo, pero halatang hit job ang nangyari sa kanya. Hindi ako engineer, but I know enough that there should not have been compromise o pagpapabaya sa areas na yan. Tapos, walang mananagot? Sue me kung mali ako. Tinipid yan. At ang nag-benefit nga dyan ay si Bong Suntay. And lastly, alam mo minsan, nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. May desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yun. Kaya ngayon, kahit itaya niya ang kanyang pagiging lawyer at pangalan ng pamilya niya sa kanyang Ann Curtis sexist moment sa isang pagdinig ng impeachment proceedings sa Kongreso, gagawin niya. Just to prove that his election in QC was worth it para sa mga DDS, all to save their Queen Pionatic Sara Duterte. Kung sasabihin ko, desire ko maging agamulak, na-imagine ko sarili ko maging agamulak. Is that unlawful? Is that immoral? So dahil diyan, quits na si Bong Suntay sa mga DDS. Ngayon, may ethics complaints na laban sa kanya. At ngayon nga nasa matinding krisis ang PGMN, ang owner nitong si DDS propagandist Franco Mabanta at ang main character at ang liuruyan ng DDS network na si CJ Hero, kick them while they're down, ang peg ni Rillo. Yung video na ginamit na clean, siya yung nandoon. So, we are investigating. This is a continuing investigation. Tinitingnan natin yung mga participation ng mga individuals nung nandito sa PGMN. Well, ipapatawag namin siya. We will go through the process. At matapos ngang sumabog ang balita tungkol sa Franco PGMN extortion case, diretsahan ang mga naging banat ni dating QC Congressman Rillo matapos niyang ihayag na nakapag-file na siya ng cyber libel case laban kay Hero dahil sa umano'y tuloy-tuloy na paninira at fake news laban sa kanya last elections na nauwi sa kanyang pagkatalo. Sa kanyang online statement, iginiit ni Rillo na may umano'y 10 milyong piso na ginamit para pabagsakin siya. Matagal na umano siyang target ng mga banat at aligasyon ni Hero. At ngayon, lalaban na siya sa korte.
We're not Nepo babies and we're not sugar babies. Talag. We don't have suitcases filled with cash. We're not funded by China. We're not funded by oligarchs. And we are not fronts for dynasties. At ang latest, kinorek ni Rillo ang fake news ni Hero sa Facebook bago ito nag-deactivate at tuluyang nagtago last week. 239 votes lang daw ang lamang laban sa kanya noong eleksyon, pero nasaan na raw ngayon ang failed beauty queen ng digital media sa Pilipinas? Gusto na raw makita ng sambayan ng Pilipino si Hero na hindi umano mahanap ng NBI. Dagdag pa ni Rillo, kasabwat daw ang failed beauty queen sa 300 million peso extortion at hinamon pa niya itong lumabas na mula sa pagtatago.